sa inyo. Alas 4 na. Yun. Papunta na kami sa ospital kasi kanina pa din masakit yung tiyan ni Aileen at medyo dinudugo na siyang konti. Kaya tumawag kami sa ospital at sabi din ng doktor na pumunta na daw kami doon para i-confine na siya doon, i-admit na doon. Ayun siya. Okay ka lang, love? Kaya mo ba? Dito lang ako ha. Sa malaw mo ha. Love you. Pumunta na kami ng ospital. Sa mga oras na to ay tinatamaan na ako ng kaba. Tila nawawala na ako sa sarili dahil kinakabahan ako sa sitwasyon ni Aileen at ni baby. Sige, parking mo lang. So yun guys, dito na kami sa hospital at tayong chinecheck na si Aileen at hindi ako pinasama sa loob. At nakarating na kami ng hospital. Dito, ramdam ko ng pagkabalisa ako. Naiwan ako mag-isa sa hallway dahil pinapasok ko si Aileen sa loob ng kwarto niya. At ayun, kahapon check up niya at yun, pagtaos namin, pag-uwi namin, medyo sumasakit na yung tiyan niya. Tapos yun nga, mayroong dugong ko din lumalabas kaya nag-alala siya. Tapos yun nga, kanina madaling araw ng pag-toilet niya. Napansin niya na medyo lumakas yung dugo. So yun, ginising niya na ako. At ayun, pumunta na kami dito sa ospital. Then, chinecheck na siya. Tingnan natin kung ano yung... Sa mga oras na ito, ay balisang-balisan na ako. Kinakabahan na ako para kay Aileen. Dahil hindi ko alam kung ano yung kalagayan niya. Yung kalagayan nila ni baby. Sa check-up niya. Kamusta? Masakit talaga. Chinek siya. 3 cm daw. Para 3 cm daw yung ano niya. Sa cervix ba yun ba? No? Basta yun. 3C. Lakas mo lang ba? Grabe yun. Kung saan siya papanakin. Ayan. Nandiyan yung higaan niya. Ayan. Kahapon, nung nag-check up siya, ay 2cm pa lang. Tapos yung chinek yung naging 3cm na. Tapos sabi ko, tapos, ready na rin daw si baby. Lumabas. So, ayan. Pinagpapahinga lang muna si Aileen dito sa kwarto. At ito, halimbawa, lumabas na yung panamigay niya ay tatawag daw. Pero babalik-balik naman yung nurse. Kaya, hintay lang muna. Tapos, pag-uwi mo na si Aileen. Dito sa may kabilang kwarto. Cheer mo nga yan. Narinig natin yan. Narinig namin yung pagsigaw mo. Kala niya nung una matanda. Kasi dumating sabi na may narinig sa akin ko doon. Sa gabi ko. Tagilid mo lang ako. Sa ligid mo lang ako. Sabi ko, kaya mo yung malakas kay. Sabi ng buntis, lagyan ko daw siya ng lipstick. Lipstick niya. May hirap mo yun dyan kapag request pa.
pala ng labi. Ayos din eh, no? Okay na. Ay, pamutok mo yung panabigan at lahat. Ito. Naalala pa rin yung labi niya. Gusto daw natin. At matapos ang siyam na mahabang oras, eto na kami. Magsisimula na kami labas ni Aileen, ang panibagong yugto ng aming buhay. Ramdam ko ang sakit na nadarama ni Aileen. Kitang-kita ko sa mga mata niya, pati sa pag-iyak niya. Kaya naman hangang-hanga ako sa'yo. At ito na nga ang tamang oras, ang takdang oras sa paglabas niya. Nababago sa buhay natin. Love. Ngayong paglabas ng anak natin, mas buo na ako, mas malakas na ako, haharapin ang bawat hamon ng buhay. Na kahit anumang pagsubok o problema ibato sa akin, lahat ng yan ay kakayanin ko para sa pamilya natin. Welcome sa mundong ito, anak. Masasabi ko magulo yung mundong ito, pero nandito kami ng mami mo para gabayan ka, para subaybayan ka. Nandito lang kami sa lahat ng oras na kailangan mo kami. At kahit sa paglaki mo, nandito pa rin kami. Isang tawag mo lang, hindi kami mawawala sa tabi. Ikaw pa rin ang aming little princess. Mahal na mahal ka namin, anak. Hindi magbabago yun. Tandaan mo yan. Naalala ko ba nung nasa tiyan ka pa ng mami mo? Excited kaming lumabas ka. Sobrang excited. At ngayon naman ay nandito ka na. Sobrang saya namin. Mas binigyan mo ng kulay ang buhay namin ng mami mo. Naming lahat.